Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating komunidad na matagal nang hinaharap ang lakas ng alon at hagupit ng bagyo, napakahalaga ng seawall subproject na ginawa ng mga mamamayan para sa pamayanan. Ang proyektong ito ay isinakatuparan upang maprotektahan ang mga tahanan, ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at ang kinabukasan ng mga pamilya malapit sa karagatan. Ang seawall na ito ay hindi lamang struktura. Ito ay simbolo ng pag-aaruga at malasakit sa bawat pamilyang tagaluktob at isang hakbang tungo sa mas ligtas at mas matatag na komunidad. Bunga ito ng pakikiisa, pagtutulungan at pag-unawa para sa ikabubuti ng lahat. Narito po ang kwento ng pag-asa at pagbabago ng mga tagaluktob, Macalelon, Quezon. Ito ang Barangay Luktob sa Macalelon, Quezon. Simple lang ang buhay dito. At marami sa kanila ang umaasa sa karagatan para mabuhay. Sa paligid, makikita ang mabeberdeng puno ng bakawan o mangrove malapit sa karagatan. Pero hindi ito sapat para pananggalang sa tuwing mapanganib ang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang senaryo po nung wala pang seawall dito ay ang mamamayan ng Barangay Luktob ay marami pong napipinsala. Kauna-unahan na po dito ay ang mga bangka nilang mga ginagamit na panghanap buhay. Pag nagkaroon ng bagyo, ay nasisira po ang kanilang mga bangka, nadudurog sa hampas ng kanilang alon. Karamihan man sa mga residente ay ipinanganak at tumanda na rito, pero madalas pa rin sila natatakot sa panganib dulot ng paghampas ng alon tuwing malakas ang ulan o tuwing may bagyo. Nitong dumaan itong bagyo ng Glinda, kung wala ang seawall, siguro maraming namatay dito sa aming barangay. Kasi malaking pananggalang namin ang seawall dito sa aming barangay kapag bumabagyo. Tinulungan ng programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS ng Department of Social Welfare and Development ang mga taga-Barangay Luktob. Ang Kalahi SEEDS ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa mga ordinaryong mamamayan, sa komunidad, upang maging kabahagi sa pagtingin kung ano yung pangangailangan ng kanilang komunidad. Binigyan ng Kalahi SEEDS ang mga residente ng kapangyarihan na bumuo at magpasya kung ano ang kanilang gagawing proyekto para sa pamayanan. Pag nakatukoy naman sila ng intervention, sila rin yung mag-allocate ng fund through assistance ng area coordinating team ng ating engineers. And sa implementation, sila rin yun. So talagang yung pamamahala mula sa planning, mula sa pagpaplano hanggang sa pagbabudget at sa implementation, talagang yung community with the supervision din lang sa ating sangguniang barangay. Napagpasyahan ng mga voluntaryo ng Kalahi SEEDS sa Barangay Luktob na itayo ang seawall na magsisilbing proteksyon nila tuwing malakas ang hampas ng alon at mataas ang tubig dagat. Doon po mismo ang sa amin. Yung pasok po yung sa tulay, doon po talaga sa harapan namin. Ako po'y nakulong doon sa loob ng bahay. Marami na rin bahay malapit sa dagat at mga bangka ang nasira ng bagyo. Isa rin po sa kung ba nagiging problema ay yung mga bangka, yung mga pangkabuhayan ng mga taga rito. Wala pong mapagdadalhan na mataas na lugar, lalo na may kalamidad. Matapos ang bagyo, marami ang nagkakasakit dulot ng maruming tubig. Ang isinulong po naming proyekto, ito po ay dinaan sa Barangay Assembly. Ang napagkasundoan po ng taong barangay ay ang seawall. Dahil po nagiging problema po dito noong una ay
malnutrisyon. Pag high tide po, nadadala po lahat dito sa mga kabahayan ang mga basura nang gagaling kung saan-saan. Lalo na po halimbawa may bagyo, pasok po lahat hanggang sa loob ng bahay ang tubig. Na isa po yun sa nagiging dahilan na pag nagkakasakit yung mga bata. Sama-sama ang mga mamamayan na nagboluntaryong gawin at tapusin ang seawall sa loob ng itinakdang araw. Hindi ko naman paborito ang mga number. Ay, ako po ay doon napapunta. Pero nagagampanan ko naman po ng maayos. Lalo na po pag yung nagsusweldo po kami weekly, kailangan po mag-meeting, kailangan ay nandun, magawa mo yung mga gawain. Tapos po pag naiano mo na, kailangan doon sa aming list, ay nakalagay doon kung magkano yung lumabas, magkano yung pumasok, ano yung pinagkagastusan, tapos po yung mga binibili ng mga materialis, halimbawa po yung mga hollow block, yung mga semento, graba, buhangin, bakal. Bilang BSPMC, talaga po ako'y nahirapan lalo na po sa pagkakandak ng halimbawa meeting at pagmamanage sa mga tao. Minsan po naranasan ko na nagagalit sa akin yung mga tao. Tapos isa pa rin po yung sa pagdadala dito ng mga gagamitin po sa seawall. Gaya ng mga boulders, dinadaan po ay sa dito po sa dagat. Sakay ng mga tao sa bangka, malaking bangka, kung may mabigat sa mga tao. Nagkaroon man ng hamon ang mga voluntaryo sa budget at pag-aasikaso ng mga dokumento noong una, maayos pa rin nilang nagawa ito sa gabay ng Kalahi Seeds. Kaming lahat ng mga volunteer ay masinop. Kauna-unahan namin proyekto yan ay nung patapos na may maraming na savings. Wala sa plano yung dalawang hagdan. Yung sa labas at saka yung paakyat. Ay dahil sa savings po, naggawa ng resolusyon ng mga ang kapulungan ng BSPMC meeting na ilagay yung na savings para sa hagdan at yun ay sa kapaboran po ng mga mangingisda. Ang seawall ay may habang 240 meters at nagkakahalaga ng kabuuang halos 6.2 milyon na nagmula sa Kalahi Seeds at sa lokal na pamahalaan. Ang halaga po nung total cost na pinagpagawa ng seawall ay 6.4 million. Patuloy pa rin po ang pagbibigay po ng makakalikasan po na programa ng ating Punong Bayan Mayor Artem na hindi lamang po ito nakatuon sa mga infrastructure kundi po sa ating mga environmental related activities kagaya po ng bakawan planting or mangrove planting para po mas maprotektahan po natin ang ating pong mga dagat at syempre po ang ating pong mga taong bayan na nakatira po sa Barangay Luktob para isa rin po itong panangga bukod sa seawall tuwing may malakas po na ulan. Ginamit ng mga voluntaryo ang pondo para sa mga kinakailangang materyales at magbigay ng kaunting kita sa mga gumawa ng mano-manong paghahakot, pagsisemento at pagpapatibay ng seawall. Ito yung 240 meters na seawall dito sa Barangay Luktob, Macalelon, Quezon na naipagawa ng mga mamamayan sa ilalim ng programang Kalahi Seeds ng DSWD. Ito ang nagsisilbing pananggalang nila tuwing may storm surge at sa malalakas na alon tuwing may kalamidad. At bukod dito, pwede ka ring mag-relax. Tingnan mo yung ganda ng tanawin. Napapaligiran ito ng mga bakawan at makikita mo rin yung ganda ng karagatan. Mahirap pero nagagampanan naman po. Kumbaga po ay tinanggap mo yung pagiging volunteer. Ikaw po yung magbibigay ng oras at panahon. Gawa ng pag-volunteer ka. May sa volunteer, may sa pamilya, may sa trabaho. Patulad ko po solo parents, inapagsabay-sabay ko po yun, naghahanap buhay. Para bagang ina-divide ko yung oras para magampanan ko. Dahil kahit ako isang mamamayan lang, pangarap ko po talaga na makatulong din ako sa barangay. Sa ganung paraan, sa pagiging volunteer ko, ay malaking tulong. Kumbagay naiiambag ko sa komunidad. Malaking ginhawa ang seawall sa aming barangay dahil kapag dumarating ang calamity dito sa aming barangay, ay tiwala na ang aking mga kabarangay na
may hahadlang sa malaking tipak na alon. Pero meron pang ipinagpapasalamat ng malaki ang mga voluntaryo sa Kalahi Seeds, bukod sa nagawang istruktura sa tabing dagat. Hindi ka man nakatapos ng pag-aaral, doon na ako nasanay. Yun na yung gawain ko na hanggang ngayon po ay aking ginagawa. Lalo na at ang hawak ko po ay mga bata, yung pag-aano ng mga 18 months. Parang nagawian ko na din po yung sa mga number. Talaga po ako doon hindi ko po akalain na ako yung mapapapunta dito. Pero bagaman po at isa rin po ako sa nangangarap na maipatayo yung civil na yan. Thank you Lord at At salamat po sa Kalahi dahil kung walang Kalahi, walang civil, marami pong magkakaano. Marami rin natutunan ang mga residente na kaalamang teknikal sa pamamahala ng proyekto na patuloy nilang nagagamit hanggang ngayon. Marami kaming pinagdaan ng mga trainings, mga seminar. Nahirapan kami sa una, pero dahil mahilig akong makinig sa nagsasalita, lalo pag sa training, seminar, ay na-implement ko naman yung mga natutunan ko doon sa monitoring, doon sa nakaatang sa akin na gawain. At may mga pagkakataon nga na nagagalit sa akin yung mga manggagawa kasi daw ako ay ganon, ganere. Ang sabi ko naman ay hindi po, tayo ang magagawa niyan, kaya tibayan na natin. Kayo ay magbigay ng mas maraming input. Hindi natin kailangan hintayin palagi si engineer. Dahil sa isinagawang mga seminar at training, nalaman nila kung paano gawing matibay ang isang proyektong pang-infrastruktura at gamitin ang kaalaman hanggang sa mga susunod na proyekto. Yung purchase na mga lahat ng gamit na Opo. ginamit doon sa construction ng seawall, yun po ay sa barangay. I-donate na po sa barangay. Masasabi kong kauna-unahang bigay ng gobyerno sa barangay Luktob na talagang hanggang ngayon napapakinabangan namin at siguro hanggang sa mas matagal pang panahon. Ang natutunan ko po doon, hindi lamang yung mga nota, hindi lamang yung numero, kundi ay mismo yung mga sukat. At saka nakilala ko yung mas maraming katawagan sa isang construction. Kaya ngayon, sa sarili ko, nai-apply ko yon. Kung gusto ko ay ganun sukat sa aking bahay. Ang success po kasi ng bawat barangay, at particular for Barangay Luktob, ay dahil yun sa pagtutulungan ng community. Lalo na yung mga community volunteers and the support ng ating mga council, ng mga barangay, ng mga sangguniang barangay. Kaya nagiging successful po ang isang project doon sa bawat barangay, lalo na ngayon doon sa Luktob. Ina-assure namin sa DSWD sa Kalahi Seeds na lahat po ng target areas ng programa sa iba't ibang modalities man yan ay ating mapupuntahan upang isagawa ang proyekto na kung saan ang tanging layunin ay ang participatory, maging kabahagi ang komunidad sa pag-unlad, ang transparency kung saan nakikita ng mga mamamayan ng komunidad kung paano ginagawa ang proyekto, kung paano ginagastos ang pondo at of course yung accountability kung saan lahat ay accountable doon sa mga proyekto na isinasagawa. So rest assured po na mararating namin kahit saang sulok man ng Pilipinas. Ang Seawall Subproject sa Barangay Luktob ay bunga ng sama-samang pagsisikap na pangalagaan ng ating bayan at ang susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas pinagtitibay natin ang ating kakayahang tumindig at magpatuloy kahit sa harap ng mga hamon ng kalikasan. Inaanyayahan po namin ang bawat isa na patuloy na makipagtulungan, magmalasakit at sumunod sa mga paalala kaugnay ng proyekto. Para sa anumang katanungan o mungkahi, palagi pong bukas ang tanggapan ng DSWD sa sinuman, saan man at kailanman.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa. Sama-sama po nating pangalagaan ang Barangay Luktob at iba pang mga malalayong barangay sa buong bansa para sa ating mga anak at sa mas matibay na bukas. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.